first Sunday of this year, 2024. Patuloy i-bless tayo ng Panginoon. Patuloy ng Diyos ang pumilo sa atin at mamuna po sa buhay po ng bawat isa. So once again po, good morning. Kasi every morning nyo. Diba, napagod kahapon. Ngayon yata, lumalamig pa. Yung iba, hanggang ngayon, nandun pa sa mga vacations nila. Pero yan ay hindi lang para tayo hindi maglingkod sa Panginoon. Sige po, buksan pa natin yung mga Bible in the book of 1 Corinthians chapter 15. Let's read from verse number 1 down to verse number 10. And good morning, kasama natin si Brother Gabriel. Si Brother Gabriel, nakahabol po siya, nandun glory. So this is the first Sunday of the year 2024. Today is January 7. It is a perfect Sunday because it is number 7. The perfect number, which is the number of our Lord Jesus Christ. Maraming salamat din kay Brother EJ, na kahit malayo ay patuloy na nanonood pa rin. From San Balas. Ibataan. From Bataan. Sige po. So, basahin po natin ang salita ng verse number 10 ay sabay-sabay po tayo. Sabi po ng pala ng kasulatan in the book of 1 Corinthians chapter 15 and verse number 1, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. Verse 2, begin. By which also ye are saved, if ye believe not in what I preached unto you, unless ye have believed in me. And verse number 3, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. Verse number 4, that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. verse number 5, and that he was seen of Cephas, then of the 12. Verse 6, After that he was seen of above 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. verse number 7, and after that he was seen of James, then all of the apostles. Verse 8, And last of all he was seen of me also, as of one born out of Judah. verse number 9, for I am the least of the apostles, that I am not to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Verse number 10, sabay-sabay po tayo, ready to begin. But by the grace of God I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Tayo po lahat, ito po sa gilid na langit. Maraming Diyos gila sa lahat. Ito po o Diyos, inagpupuli po nagpapasalamat sa unang paglilingkod, this year 2024, O Lord, na kami po ay patuloy na lumalapit. Nagpapasalamat po sa inyo. Ang aming dalangin ng Diyos na patuloy kayo po pumagitna sa buhay po ng bawat isa. Nailagay po sa ating mga puso at isipan kung gaano po ba kahalaga ang ganitong klaseng paglilingkod. At nawa po Diyos, sa panibagong taon na inyong pinagkaloob sa aming year 2024, set po namin ang aming mga mind, ang aming mga kaisipan, kung ano po ba dapat po namin gawin. This year 2024, hindi pa po kayo tapos sa aming buhay, kung hindi marami po kayo gustong kapatid, kaya dalangin po po Diyos sa buhay po ng bawat mga mananampalataya, sa aming mga bisita na nandito, ay patuloy na makita kung ano po ba ang inyong kagustuhan sa aming mga buhay. Kaya nawa po patuloy na mataas, tago niyo po sa inyong pong krus, at patuloy niyo pong salita ang patuloy na maihayag sa buhay po ng bawat isa. Dahil ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated. So once again, good morning. At tayo nagpapasalamat sa Diyos. At tayo po muli nagkasama-sama. Natapos po ang year 2023. No po, sabihin natin na bagamat maraming mga pagsubok, maraming mga struggles, maraming tayong pinagdaanan, but still, ang biyaya ng Diyos ay sapat po sa buhay po ng bawat isa. And this is a new year. No po, meron tayong bagong taon. Pag sinabi nyo, bago, diba? Pag sinabi nyo, nandoon yung dapat pahalaga, di ba kapag yung bagong isang, di ba yung bagay, kapag mahalaga, lagi mong ginawa ka, lagi mong nililinis, di ba? Lagi mong nililinis kasi bago. So ngayon mga kapatid, we have a brand new year. No po, bagong taon. Ito ang unang Sunday, year 2024. No po, that is the first service. Sunday service na ilalaan natin sa Diyos. No po, nasa buhay po ng bawat isa na patuloy po natin, iset yung mind natin. No po, kung ano ba ang ating gagawin. Title po ng ating message, Setting Our Mind this New Year 2024. Setting our mind. Bakit natin kailangan iset yung mind natin mga kapatid? Kasi alam nyo ba mga kapatid, kapag mali ang iniisip natin,
Kapag mali ang nasa isip natin, mali ang gagawin natin. Kaya nga dito mga kapatid, let us learn in the book of 1 Corinthians chapter 15 and verse number 1 and 10. Sa buhay po ni Paul, tingnan po natin ang sinabi ng salita ng Diyos mga kapatid. Sa verse number 1, sabi ko, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. Nasabi ng mga kapatid, bilang mga mananampalataya, bilang isang tao na ligtas ng Diyos, na kailangan daw natin tignan ang Ebanghelyo. Nasabi ng Diyos dito mga kapatid na ito'y pinangaral at ating tinanggap. Na po? Tinanggap niyo na ba ang Panginoon? Amen. Na po? This week, celebrate na sabihin natin mga Pilipinas, na po yung Black Nazarene. Na po? Na kailangan natin alam kung anong tatayuan natin. That you are in the right belief. That we are serving the true God. Amen? Kaya sabi dito mga kapatid, dapat ito yung ating tayuan. Kung ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya dito mga kapatid, sabi sa verse number 2, sabi sa verse number 2, by which also ye are saved. Na kayo ngayon ay naligtas na. If you receive Jesus Christ, if you accept Christ as your personal Savior, if you believe that Jesus Christ is the only way, and you accept it, sabi ng salita ng Diyos, you are now saved. Ikaw na ngayon ay ligtas. Amen ba? Amen. Di ba kayo masaya na kayo ligtas na? Pastor, anong ginawa natin? Bakit tayo naligtas? Kasi nagsisi ka ng kasalanan. Kasi tinanggap mo si Kristo sa iyong puso. Hindi dahil nagsisimba ka, hindi dahil baptist ka, hindi dahil mabait ka, hindi dahil nagbibigay ka. Hindi ba kapatid? There is only one reason. Kasi tinanggap mo si Kristo sa iyong puso. Kaya dito mga kapatid, napapasinin po natin, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. The word keep in memory. Keep in memory. Maraming mga tao nakakalimot. Tama? Nalilimutan, nakakalimutan nila mga kapatid, tinanggap na pala nila ang Panginoon. Bakit nila nakalimutan? Kasi nga, hindi talaga totoo. Pagpapanggap lang. Kaya nga mga kapatid, pero naman totoo na talagang tinanggap mo ang Panginoon. Yan lang, inalisan. No po, ni Satanas. Yung pag kinukuha ni Satanas yung natatanim sa atin, napapakinggan natin. Kaya nga dito sabi ng salita ng Diyos, you must keep that which I preach unto you. Kailangan daw natin itong alagaan. Kailangan daw natin itong panatilihin sa ating mga buhay. Na tayo liligtas, na tayo binago. Nasabi ng salita ng Diyos, nang sa ganon, ang iyong paniniwala ay maging walang kabuluhan. Nandito na kayo sa right faith. Nandito na kayo sa right group, right family, right church, right belief. Why? Because we believe in God. We believe that God is a spirit. We believe that we have a Savior, which is Jesus Christ. We believe that we have the Comforter. Kaya sabi ng Diyos mga kapatid, sa point po ng bawat sa let us learn. Tapos ito mga kapatid, nireminis sa verse number 3, ang sabi niya mga kapatid, for I delivered unto you first of all which I also received. Tingnan niyo mga kapatid, yung pananalita po niya Apostle Paul. Ano yung pinahayag ko sa inyo? Ano yung sinasabi ko sa inyo? Ito rin yung bagay na aking natanggap. Ano yung tinanggap niya? How that Jesus Christ died for our sins according to the Scriptures. Nalaman din ni Apostle Paul na si Kristo yung namatay dahil sa ating kasalanan, na si Kristo yung pinako. Bakit? Kasi inahayag ko sa salita ng Diyos. Pinatunayan po ni Apostle Paul yung kanyang pananampalataya. Kaya sabi sa verse number 4, and that he was buried, and that he rose again the third day, according to the Scriptures, and that he was seen of Cephas, then of 12, after that he was seen about 500 brethren, above at once, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. So yan mga kapatid, pinatunayan. Si Jesus Christ nakita. On the third day namatay siya. But he did not remain dead. Why? Because He is our God. Third day, He rose again. Diba? Kaya nga doon mga kapatid, ang Diyos siya ang tagumpay. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse number 57, pinagtagumpayan niya na ang kamatayan. Na po, nasa buhay natin mga kapatid, may kaligtasan. That being, na po, sa buhay po natin, bagamat tayo maraming kasalanan, maraming pagkakamali, pero kapag tinanggap mo si Kristo sa iyong puso, hindi ka pupunta ng apoy ng impyerno. May tagumpay sapagkat pinagtagumpayan na ng ating Panginoong Yesus. Na po, ano ba sabi dyan mga kapatid? And verse number 9, for I am the least of the apostles, that I am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Ito sinabi po ni Apostle Paul. Hindi mo na ako dapat eh.
na maglingkod? Sa tingin po ninyo tayo lahat, dapat ba tayo maglingkod sa Diyos? Kung titignan natin natin sa Diyos, ang dami natin kasalanan, tama? Ang dami natin pagkukulang. Ang dami natin kamalian. Na po, ganun din po si Apostle Paul. No? Kasi dati, hindi naman tayo naglilingkod sa Panginoon. Dati hindi naman ganito yung paningin natin sa church. Tama ba? Simba lang tayo pag gusto natin magsimba. Diba? Mananalangin tayo pag gusto natin manalangin. So kung titignan natin yung ating buhay, mga kapatid, wala talagang katotohanan sa buhay natin. But, grace to be God. No po? Yung biyaya ng Panginoon. Kaya dito mga kapatid, sa verse number 10, but by the grace of God, I am what I am. Sabi ni Apostle Paul, sa biyaya ng Diyos, ako ay naging ako. No po, umayos ang buhay ko dahil lamang sa biyaya ng Diyos. And His grace which was bestowed upon me was not in vain. No? Yung biyaya ng Diyos, na nilaan sa akin yung pagsasakripisyo ng Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo, hindi naging walang kabuluhan. Bakit? Kasi nakinig ka. Kasi binago ka. Kasi ngayon naglilingkod ka sa Panginoon. Dati maraming tao, dati isa ka rin sa mga tao walang oras sa Diyos. Dati isa ka rin sa mga tao na ayaw mo magbigay ng oras sa Panginoon, ikaw yung madamot. No po, yun nga yung palingin mo sa Panginoon. Pag gusto mo, doon ka lang. Pag ayaw mo, hindi ka mapipilit. Pero ngayon mga kapatid, nandito tayo, talaga naglalaan tayo ng oras. Nagbibigay tayo ng Panginoon, ng panahon. Nagtitik tayo ng effort for one purpose. Is only by the glory of God. Is only to be praised. No po? To praise God in our life. To give back all the honor and the glory. Kaya sabi ng Diyos mga kapatid, tingnan niyo po yung mindset ni Paul. Tingnan niyo po kung anong kaisipan ni Paul. Yan lang tayo, sabi ni Pastor Paul. Marami man ako nagawa. Marami man ako napatunayan. Marami man ako napagtagumpayan. Marami man ako mga achievements sa aking buhay. Pero sabihin niyo mga kapatid, tingnan niyo po, nasabi nila mga kapatid, sa lahat ng 12, sa lahat ng naging apostle ni Jesus Christ, si Apostle po, napakarami niya nagawa. Napakarami niya napatunayan. Napakarami niya na-reach, natutukan, na-train. Pero sabi niya, hindi ko pwedeng ipagmayabang yun. Hindi ko pwedeng sabihin na mas dakila ako sa kanila. Yet not I, hindi ako, but by the grace of God which was with me. Kaya sa oras ito mga kapatid, makunawaan natin. Iset natin yung mind natin. Now, setting our mind. Kasi nga kapag mali yung mind, mali yung gagawin. Maling isip, maling may re-register. Tama ba? Kaya sa oras ito mga kapatid, iset natin yung mind natin. Year 2024. Na po, sa buhay natin, kahit na tumatanda tayo, kahit marami tayong kalamdaman, kahit marami tayong pagsubok, hey, nasabi ng Diyos, hey, wake up! Hindi pa tapos ang Diyos. Nandito ka pa rin sa year 2024. Kaya ano kailangan natin gawin? Let us continue to set our mind. I-set natin yung mind natin. I-fix natin yung mind natin. Ano kailangan natin gawin? Sabi dito, point number 1, patuloy natin punawain. Understanding grace. Let us keep on understanding grace. Yung papatuloy daw natin punawain yung biyaya. Diba? Alam mo yung word na biyaya? Diba? Yung bang tinatawag na unmerited favor? Na wala tayong ginawa? Tama, hindi tayo nagpagod. Hindi tayo nagsakripisyo. Ang Diyos ang nagsakripisyo. Ang Diyos ang nagkaloob. Grace is when God gives us what we don't deserve. Yung bang pinahambagan ka ng Diyos. Yung bang pinagtulutan ka ng Panginoon hanggang ngayon buhay ka, that is called grace. Na po, hindi lagi kong naalala eh. Yung ating senior pastor, nung nagkaroon siya ng karamdaman, na may stroke siya, kasi meron siya tumor sa ulo, no? May tumubo na bukol, no po, tapos na may stroke siya, tapos sabi ng doktor, hindi na magtatagal ang kanyang buhay, pipirma lahat ng mga kapatid, kung ilalabas siya, kasi any moment, pwede siyang mamatay. Diba, pag sinabihan ka ng gano'n, natatakot ka. Tama? Pero yung lumabas sa bibig ng ating senior pastor, sabi niya, sa totoo lang, kahit wala kang karamdaman, pwede ka mamatay. Ang tao ko'y nabubuhay sa biyaya ng Diyos. Kahit na may karamdaman ako, no? Kung ayaw pa akong kunin ng Panginoon, hindi ako mamamatay. Tama? Kahit gaano kahirap ang buhay, kung ayaw ko pa ng kunin ng Panginoon, hindi ka mawawala. Na po, kaya let us be reminded mga kapatid, we are living by grace. Buhay ka dahil sa biyaya ng Diyos. We don't deserve. Sa tingin, deserve pa natin mabuhay. Deserve pa natin mabuhay. But still, buhay pa tayo. Ang tawag doon,
grace. Mercy, na po, is God when doesn't give us what we don't deserve. Pansin po natin yung mga kapatid. Yung grace, binibigay ng Panginoon kahit na hindi tayo deserve. Ngayon naman yung mercy is when God doesn't give us what we don't deserve. Yung kapag yung Panginoon, na po, na patuloy tayong hindi binibigyan, na po yung bang hindi pinahintulutan, yung dapat mangyari sa atin. Tawag doon ay mercy, habag. Diba, minsan matigas ang ulo natin, minsan pasaway tayo. But still, the Lord give us another chance. Na po, kaya sabi dito mga kapatid, God's grace is not an excuse to sin, but rather it is a reason to love and serve Him more. Let us set our mind this year, 2024. We must understand the grace. At alam niyo ba, sabi ng salita ng Diyos in the book of Philippians, 1 Thessalonians chapter 4, and verse number 1, gusto lang kong basahin sa ganito ito. 1 Thessalonians chapter 4 and verse number 1. Furthermore, then when we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that ye have received of us how ye ought to walk and to please God, so ye would abound more and more. Gusto po ng Panginoon mga kapatid, bilang mga mananampalataya, ang kanyang mga anak, ang mga totoong Kristiyano, ang mga totoong maglilingkod sa Panginoon, na sila'y mag-abound more and more. Yung padami ng padami, pamultiply ng pamultiply, ano yung gagawin natin? Kung ano ba yung dapat mong gawin para sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos mga kapatid, huwag dapat tayo sabihin natin magpa-relax. Huwag natin sabihin, ay okay na tayo sa ginagawa natin. Hindi. We must dream more. We must do more. For the sake of God. Bakit mga kapatid? Kasi nga, patuloy tayong binibigyan ng biyaya ng Diyos. Patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon. Ano po? Kaya dito mga kapatid, sa buhay po natin, sometimes, we have a lot of needs. Tama? Marami tayong mga pangangailangan. Marami tayong hinihingi. Marami tayong gusto. So po, kailangan natin din lagay sa ating mga kaisipan, ano man yung mga pangangailangan, God knows. Ano po? Ano man ang hingihingin, ang Diyos, handa makinig. Ano po? At kapag kayo naniwala, God will do miracle. Diba? Ulitin ko lang po ito. When you need, God knows. When you ask, God will listen. No po. And when you believe, God will show you the miracle. Sabi ng Diyos, dapat you believe. Ito po walang pag-asa. This year 2024, yes, ang dami natin pinagdaanan, pagsubok, problema, karamdaman. No po, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Kahit nandun na tayo sa kaedaran, kahit nandun na mga kapatid, yung bang mahirap ang ating kalagayan, pero sabi ng Diyos mga kapatid, just always believe in God. Just always trust in the Lord. Diba? Trust in the Lord, have faith in Him. Manampalataya tayo sa Panginoon. No po, na malalampasan natin to, mapagtatagumpayan natin to. Why? Because we have a God of miracle. Meron tayong Diyos na mapag-himala. Amen? Kasi bakit? Minsan, nako, di ba, ang doktor, tatalingin ka, sabihin na wala ng pag-asa, sasabihin ng doktor, patuloy kang lumapit sa Panginoon kasi Diyos may mas higit na magagawa. Tama? No? Kaya sabuhin natin mga kapatid, always understand the grace. No po, sabi nga mga kapatid, this year 2024, panibagong takbuhan na naman ito eh. Di ba? Panibagong takbuhan, panibagong hamon. Diba? Para bang sa isang athlete na sila tumatakbo, may racetrack. Tama? O, ano yung nangyari mga kapatid kapag daw tumatakbo ka ng isa pag-isa? O, tawag doon, race. No po? Nagre-race ka. Pero pag nilagay mo ang Diyos, yung God, nilagay mo ng G, that is called grace. No po? Kaya this year, 2024 mga kapatid, always acknowledge the grace of God. Ay, salamat, bibiyaya ang Panginoon. Ay salamat, andyan ang Diyos. Ay salamat, no po, naunawaan ko ang biyaya ng Panginoon. Hindi man ako dapat. Pero patuloy akong nililigtas ng Diyos. Patuloy akong binibigyan ng pagkakataon sa buhay po natin. As pasal po, setting is mind. Ano ba ang kailangan gawin? Ano ba ang kailangan tayuan? Bawat taon, set your mind. Grace. You must understand what grace is.
Now po, number 2. Nandiyan pa po kayo sa amen? Number 2. Now po, dito tayo sa empowering change. Yung bang patuloy tayong magbago para sa Diyos. Patuloy tayong mag-Diyos. Don't you know mga kapatid, sa buhay natin, there is no, sabi natin, yung bang, sa totoo lang, wala na talagang brand new eh. Lahat luma na. Tama ba? Nag-i-improvise lang, kaya nagmumukhang brand new. Pinipinturahan lang para bang sa sasakyan, di ba? Nagre-restore. Tapos pinipinturahan, mukha na naman bago. Ako? So, ano kung gusto ko kong i-emphasize dito mga kapatid? Sa totoo lang, ang tao, ako, subject tayo sa change. Ako, yung bang, there will be a time, luluma, there will be a time, magkakamali, there will be a time, mga kapatid, yung bang may masisira. Ako, but, you must have a heart to change. Ako, sabi niya nga dito mga kapatid, 3 reasons why people change. They have learned a lot. They have suffered enough. And they get tired of always the same thing. If you change nothing, nothing will change. Ako, kaya sa buhay natin mga kapatid, being a Christian, no, dagdagan natin yung paglilingkod natin sa Panginoon. Ayusin pa natin. Ako, ito nakakalimot eh. Maraming mga mananampalataya, yung pa nag-iiba sila sa pagdating sa Diyos. Yung bang dati naglilingkod ng tapat. Dati gusto lagi nasa Sunday. Di ba? Dati gusto lagi nag-pray. Dati gusto lagi maawit sa Panginoon. But someday, it will change. Kasi mag-change na yung heart. Mag-change na yung mind. Tapos ano mas gugustuhin na doon na sa barkada? Ano mas gugustuhin na doon na sa bisyo? Ano mas gugustuhin na doon na sa pasyalan? Wala nang oras sa Diyos. Yun ang maling pagbabago. Kasi nagbago ka nga, palayo naman sa Diyos. Dapat ang pagbabago natin papalapit sa Diyos. Amen? Dapat gano'n mga kapatid. Sabi nga ng awin din, there's a great change since I was saved. Di ba? May malaking pagbabago, simula lang ikaw ay maligtas. Now, why? Because the book of 1 Corinthians chapter 5 and verse number 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya mga kapatid, sa buhay po natin, patuloy tayo magbago para sa Diyos. Patuloy natin i-improve ang ating paglilingkod. Patuloy natin ayusin na po, the way we look. Diba? Hindi na mga mananampalataya. Na dati hindi ka naglilingkod sa Panginoon. Hindi naman ganyan yung mga pananamit natin eh. Hindi naman ganyan yung forma natin eh. Hindi naman ganyan ang ayos natin. Na po, pero nag-aayos tayo mga kapatid. Why? To impress others. Para sabihin bang pogi? Para sabihin bang beautiful, gorgeous? No. We're doing this mga kapatid. Why? Kasi gusto natin paglingkuran ng Diyos. By means ng iyong pag-aayos lang ng physical appearance. No po, yung pag nilalagay natin yung tinatawag na kasi yung bang dissenting at tignan. Pastor, bakit tayo kailangan magmukhang ganito? Kasi mga kapatid, mga ambassador tayo ni Kristo. Di ba sabi ng salita ng Diyos? For we are the ambassador of Christ. Ang ambassador, mga kapatid, dapat maayos. Kasi siya yung nagre-represent, tama? Sa ibang bansa, nire-represent niya yung Pilipinas, yung bang ambassador ka ng Pilipinas. Tama, maayos ka dapat. Well presented. Tama, ganun din po tayo, mga kapatid. We are ambassador of Christ. Ang ating ginagawa, mga kapatid, sa buhay natin, pilit natin pinapakilala si Kristo. The way we look, the way we act, and the way of our living. Pinakikilala natin yung kaibahan ng isang Kristiyano. Nakikita ba ang pagkakaiba sa buhay natin? Kasi dinigtas tayo ng Diyos. Kaya sabi dito mga kapatid, kung mong bantayan, bibig muna. Diba? Patayin mong bibig. Diba? Sana this year 2024, dapat nabibilang na lang kung nakakapagmura tayo. Diba? Dapat nabibilang na lang. Ibig sabihin, sa dalawang kamay lang, hanggang mawala. Amen? Hindi year 2024, sinimulan ko ang tao ng paputok. Diba? Paputok ng mura pa. Diba? So dapat kailangan natin, diba? Nagiging maayos yung pananalita natin. Palitan na natin ng word na pambihira. Diba? Diba? Hanggang maalis.
Tapos ganun din yung mga mata natin. Di ba? Dapat yung mga mata natin hindi matang nanunusok. Matang maamo. Paano ba yung matang maamo, Pastor? Paano yung matang maamo? Dapat meron tayo, paano talaga singayin? Di ba? Yung mata mo, hindi matang inaantok. Di ba? Sino may matang inaantok dito? Dapat yung matang gising. Yung gising ka pagdating sa Diyos. Di ba? Yung mata mo talagang, yung bang gusto mo kasing tignan ng Panginoon sa buhay mo. Yung bang talagang nandun yung interest mo eh. Di ba? Kaya this year, mga kapatid, alisin natin yung matang, yung cross eye. Sasunod mo yung mata, no? Yung kilay. Kasi ba? Galing. Diba? Huwag niyo sanayin yan, baka madulin kayo. Mahilig mo ng hangin, di ba? Yung dapat lagi maamo. Di ba? Ayusin natin mga kapatid, yung mga galaw natin. Di ba? Dapat this year 2024, iwasan natin manakit. Di ba mga boys, iwasan yung manuntok. Mga girls, iwasan yung mangurot. Iwasan yung magkipag-away. Ito yung tinutukoy ko eh. Let us be peacemakers. Let us preserve peace. Ano pa mga kapatid? Ano pa kailangan natin baguhan? Baguhin mga kapatid. Yung panamit natin. Panamit tayo na maayos. Maging disente tayo. Di ba? Maging din, huwag kang maging ganyan. Di ba? Huwag yung pananapat maging rap. No? Maging maayos. Ba, Andre? Talaga maayos. Mga girls, di ba? Damit ng kawis. Ba, gaganda yung mga dalaga. Pilipino. Sumamay din lang. Di ba? Mama? Lahat naman kayo. Maayos yung damit ko eh. Di ba? Kasi bakit? Hindi na kailangan. Patuloy tayo mag-ayos para sa Diyos. Di ba? Yun ang great change, mga kapatid. That yung magiging yung respect. Anong gusto nyo mag-gain this year? Respect o babastusin ka? Di ba? Respect. Paano ka na-respetuhin? Respetuhin mo sarili mo. Manamit ka na maayos. Pagkita mo, Kristiyano ka. Di ba? Ganun din sa inyo mga boys. Tapos, magdamit na maayos. Marami mga kalalakihan, pinagtitripan dahil sa kanilang damit. Totoo lang. Dahil sa kanilang damit. Kapag lupa kang pagtripan ka talaga. Pag lupa kang disente, kailangan ka po. Ay, gusto rin yan. Gusto rin yan. Di ba? Ganun yun eh. Di ba? Kasi merong mukha pa lang yung mukhang parumbado. Ano ba yun, mga boys? Nag-high school ako. Hindi ako napaaway eh. Ako napaaway nung high school ako. Hindi ako napaaway. Kasi alam niyo ba, nung nag-aaral ako, nakatakin ako. Close knit ka. Di ba? Kasi officers ako sa school eh. Di ba? Di ako gagalang ako. Di ba? Tarating pa lang ako sa school. Sir! Di ba? Kasi mukhang kagalang-galang na. Di ba? At hindi ako napagtripan kasi bakit? Yung mga siga, kasama ko eh. Hindi ibig sabihin na gano'n, no? Ibig sabihin, nire-respeto, ginagala. Kaya ang gusto ko i-point din ng mga kapatid, mag-ayos kayo na maayos. Yung change natin, dapat talaga. Diba? Tingnan nyo, tatlong ito. Diba? Tayo ka, Brad. Aidan, tayo, Aidan. Andre, tayo. Meron kayo bagong recruit, Brad. Brad, Reynaldo. Yan ang bubuo sa tatlong itlog. Kasi yung isa, pugad daw yung isa, pugad yun. Medyo jet, tayo nga. Pugad daw. Pugad daw yun. No? Ayos yung patuloy. Yung mukha. Mukhang Kristiyano. Tingnan mo si Emerson. Diba, Emerson? Tingnan mo nga, Brad. Nanag ko. Tayo. Gilas ka ba? Hindi mo katayo. Di ba? Sabi ni nanay, kasi maayos na mo ng press. Di ba? Kaya dapat ganun eh. Yung changes natin nandoon. Nako, kayo mga girls, di ba? Kayo naman ang bulu-bulu-bulu. Susuklay. Kasi bakit? Maayos. Yan ang gusto ng Diyos eh. Yung empowering change. Kasi nga, ipapakita natin dito yung binago ng Diyos. Di ba? Para ba yung isang picture niya mo pala kung nakita nyo na yun? Yung isang picture, na meron siyang picture doon, yung Bible, nakabukas siya. Tapos dadaan doon, pangit sila, yung iba yung mukha nila, o pumasok sa Bible, pagkalabas nila, maayos na. Di ba? Nakita niyo na ba yun? Yung illustration na gano'n. Yung nakadamit sila na maayos. Di ba? Kasi bakit?
Papaguhin ka talaga ng Diyos. Aayusin pati mukha mo, gaganda ka pa, gagwapo ka pa. Diba? Eh dapat huwag na tayo huminto sa paglilingkod natin sa Diyos kasi mga anak ng Panginoon, magaganda at gwapo. Ako, kaya dito mga kapatid, sa buhay natin, just keep on doing the right thing. Empowering the change. Ako, ayan natin yung iba, ayaw nila magbago. Ayan natin yung iba, ayaw nila maglingkod. Ayan natin yung iba mga kapatid, kung sila nawala, nag-iba na ang kanilang puso, basta ang importante ikaw, ang puso mo, dapat malapit sa Diyos. Ako, kaya setting our mind. Apostle Paul mga kapatid, siya nagpatuloy kahit na siya nahihirapan. Why? Because he knows kung anong ginagawa niya. And he knows. Nag-change man siya. Nagbago man siya. Doon naman sa magandang pagbabago. Would you imagine, sabi doon sa binasa natin verse natin, pinapersecute yung church. Pinakalaban niya yung mga mananampalataya. Pinapatay niya, naglilingkod sa Panginoon. Pero binago siya ng Panginoon. Di ba, sa road of Damascus, na-receive niya si Jesus Christ, mga kapatid, sa kanyang puso, na-recognize niya ang Panginoon sa kanyang buhay. So, from dating doon, mapagmalaki, mapagmataas, pinapatay yung mga mananampalataya, nung binago ng Panginoon, siya na ngayon nangangaral. Nagpipreach na siya. Yung katapangan niya, ginamit ng Diyos sa pangangaral. Kasi matapang siya pa sa Paul eh. Walang inatrasan, walang inuurungan. Basta alam niya tama. Di ba? Kaya nga yung Ebanghelyo, ay pahayag. Kaya sabi ng Diyos mga kapatid, dapat doon tayo doon sa magandang pagbabago. Pagbabago, papalapit sa Diyos. Amen po ba? Number 3 mga kapatid, the third thing. Setting our mind this new year, 2024. First is understanding the grace. Second, empowering the change. And number 3 mga kapatid, setting our mind this year, 2024. Together we serve. Together. The word together. Ilan yung together? Isa lang. Ilan yung together? It means two or more. Isn't it? Kasi together. And doon na nga yung word together. Diba? Dalawa. No po? Ano ba sabi ng salita ng Diyos in the book of Ecclesiastes? Ecclesiastes chapter 4 and verse number 9. Sige nga, i-flash mo nga sis, tapos basahin nila. Ecclesiastes chapter 4 and verse number 9. Ano ba sinasabi ng salita ng Diyos yan? Basahin nga na malakas. Ready? Begin. Two are better than one. Ang dalawa mas higit sa isa. Sapagkat ang dalawa, mas marami magagawa kaysa sa isa. Di ba? Kaya nga sabi ng third mga kapatid, sabi ni Apostle Paul, we must, together we serve. Hindi lang basta ako maglilingkod. Dapat kasama ka. Kasama kayo. Tayong lahat maglilingkod this year, 2024. Setting our mind. We can do a lot if we are working together. If we are serving together. Nako, kaya sabi ng masalita ng Panginoon mga kapatid tayo. Tap mo ba yung katabi mo? Pwede mo itap yung katabi mo. Tap. Hawakan. Yung katabi natin, hawakan natin. Diba? Kailangan tayo ng Panginoon. Patuloy tayo magsama para sa Diyos. Amen? Huwag tayong aalis. Huwag tayong mag-iiwanan. Kung hindi dapat mga kapatid, ilagay natin that we are laborers together with God. Basahin po natin itong 1 Corinthians chapter 3 and verse number 9. 1 Corinthians chapter 3 and verse number 9. Ano po ba sinasabi ng salita ng Diyos dito mga kapatid? 1 Corinthians chapter 3 and verse number 9. Sige nga, basahin nga, ready, begin. We are laborers together with God. Ye are God's husbandry, and ye are God's people. Pansinin niyo po ang pananalita po ni Apostle Paul. For we are laborers together with God. Tayo daw ay tagapaglingkod sa Panginoon. Tayo manggagawa ng Diyos. Po, hindi lang basta ako manggagawa bilang pastor, hindi lang ako, kasama kayo. Bilang isang mananampalataya, bilang isang mga nakatanggap ng biyaya ng Panginoon, bilang naglilingkod sa Diyos, tayong dalawa ay manggagawa ng Diyos. Tayong dalawa, tayong lahat, tagapaglingkod sa Panginoon. Kaya sabi niya mga kapatid, for we are laborers together with God. Tayo nagkatagpo, tayo pinagkatagpo ng Panginoon for a purpose. May purpose ang Diyos. Kaya sabi lagi ko na sinasabi ni Nanay Maribel, may purpose ang Diyos. Bakit tayo nagkakilala? Diba? Kasi nais ng Diyos, hindi lang basta ako naglilingkod. Kasama ka maglilingkod. Kasama ka magiginig. Kasama ka mag-aawit. Kasama kayo magsasakripisyo. Mga kapatid, at tayo patuloy nagagawa. Why? Kasi sabi nila, ye are God's husbandry. Tayo tagapag-ubasan sa Panginoon. And we are God's building.
We are the real church. We are the building of God. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, dapat ang building, parang tatatag ang building. Pwede bang tumatag ang building ng isa lang ang nakatayo? Na hollow blocks? Isa lang ang poste? Isa lang ang bakal? Di ba? Kaya nga ginamit niya, mga kapatid, the word together. It means two or more. Di ba? Two or more. Tatatag kung tayo dadami. Tatatag, mga kapatid, hindi lang basta madami. Na po, keep this in mind. Sa totoo lang, hindi kailangan na Diyos ang marami kung hindi naman totoo. Di ba, minsan may mga building, marami nga nakikita kaso, wala talagang laman. Tama? Wala yung mga hollow blocks. Marami nga nakapatong. At napakadami nga, kaso, merong part doon na walang laman. Walang halo. Walang bato. Di ba? Yung maliglan ng konti, anong mangyari doon? Bubuo na yun, pag-break na yun. Tama? Kasi bakit ang tawag doon? Walang laman, ampaw lang. Hangin lang. Pamparami lang sa bilang. Di ba? Nakikita lang na marami. Pero sa totoo lang, konti lamang talaga yung nakakaunawa. Konti lamang yung totoo. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, it is not about the quantity. It's all about the quality. Di ba? Kayo, anong quality nyo bilang isang mananampalataya? Nandun ba yung bigat? Basta mabigat ako. It's not about the size. Yung bigat ng iyong pananampalataya nandun ba? Yung katotohanan sa iyong paggawa nandun ba? Yung motivation mo, mga kapatid, sa iyong paglilingkod, why you are doing this, nandun ba? Na po, tayo mga kapatid, bilang mga mananampalataya, lalo kayo na matatagal sa church natin, ang dami na natin nakilala. Dami lang nakasama. Di ba? Basta to say, there are times sa kanilang buhay na sila ay umihinto sa paglilingkod. At tanong, kung sila ay umihinto sa kanilang paglilingkod, ikaw anong gagawin? Umihinto ka rin ba? No. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, just keep on. Di ba? Keep on. Keep on keeping on. Na po, inibig sabihin yung iba, nandun na. Nagbarkada na, pumunta na, ginawa na nila kalong gustong gawa, namasyal na. Hindi lang. Parang makakaingit naman yung ginawa nila. Every Sunday, hindi nila nag-church. Nakakaingit ba yun? Yung pag Sunday, hindi sila nakakapag-church. The question is this, ano pag-church? Pag pupunta sa Sunday, sa Sunday worship, it is a blessing or a burden? Sa tingin nyo yun, mga boys, ano sa inyo yun? Ano yung pagsisimba sa inyo? Blessing ba o burden? Gusto mo bang burden? Hindi ba alam yung burden, no? Ibig sabihin ng burden, kabigatan. Pagpapala ba o kabigat? Mga boys, I'm asking. Ang pagsasamba, ang paglilingkod sa Diyos, mga girls, pagpapala ba o kabigat? Pagpapala. Diba? Kaya sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, huwag tayo mainggit sa iba. Na po, let us be motivated, mga kapatid. Let us set our mind. Na po, nalugi sila. Bakit? Kasi hindi sila nagsimba eh. Tama? Hindi sila naglingkod. Hindi sila naglaan ng oras. Hindi sila nakapagpuri sa Panginoon. Na po, kasi nga sabi ng salita ng Diyos, mas mapalad yung naglilingkod. Mas mapalad yung lumalapit. Mas mapalad, mga kapatid, yung naunawaan niya sa kanyang sarili na kailangan niya talaga maglingkod sa Panginoon. Kasi bakit? Kailangan ko pasalamatan ng Diyos. Kaya ba? Sa tingin niyo, hindi niyo ba kailangan pasalamatan ng Diyos? Kailangan natin. And the first step, serving the Lord. Set our mind together this week. Being a pastor, yes, I can say, kahit wala kayo, maglilingkod ako sa Diyos. Kasi, hindi naman ako naglilingkod dahil sa inyo. Naglilingkod ako dahil sa Panginoon. Kayo rin. Ganun din ang maging isipan ninyo. Ba? Tama si pastor, maglilingkod pa rin ako. Kasi bakit? Hindi naman ako naglilingkod kay pastor. Naglilingkod ako sa Diyos. Diba? Di ba ako ma-appreciate? Maglilingkod pa rin ako sa Panginoon. Diba? Di man ako mapalakpakan ng tao, maglilingkod pa rin ako sa Diyos. Bakit? Di naman ako naglilingkod para palakpakan ako eh. Naglilingkod ka para mapatuwa mo ang Diyos sa buhay mo. Kaya the question is this, sa buhay ko ng bawat isa. Tama ka ba ang isipan mo? Tama ka ba ang puso mo? Kaya this year 2024, mga kapatid, setting our mind. Isin natin. Diba?
Isipan natin, ayusin natin. Purpose natin, ayusin natin. Set our mind. Kasi bagay, kailangan natin magplano. Kailangan natin this year 2024, i-plan natin. Diba? Kagaya nakalipas na araw, yung mga Good Shepherd Pastor, pinagplanuhan na. Ano yung gagawin na yung mga activities? This year 2024, hanggang July. Galing din tayo, pagpaplanuhan natin. Anong gagawin natin? Anong igugol natin? Ano yung mga project natin na gagawin? Diba? Kasi mga kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, yun, patuloy lang. Mag-isip. Patuloy lang magplano. Sa ikagaganda ng gawain ng Panginoon. Di ba mas maganda habang tumatagal gumaganda? Kayo, mga nanay, kayo, mga ladies, di ba? Habang tumatagal, dapat gumaganda, di ba? Di ba, mga boys, di ba? Habang tumatagal, dapat gumaganda. Pero si Ethan, nung bata siya, cute siya. Ngayon, ay, hindi naman, Brad, no? Di ba? Di ba, yung mga baby kayo, cute nyo? Di ba? Pero cute pa rin naman kayo. Kaya dapat huwag kayong magbisyo. Yung iba kasi nagbibisyo, kaya nakakatakot na eh. Di ba? Mukha ng turbista. Di ba? Mukha ng mamamatay tao. Bakit? Kasi hindi na nag-aayos. Kaya nga dapat tayo mga kapatid, iset natin yung mind natin. Oops! Hindi para sa akin yan. Oops! Hindi ko dapat gawin to. Oops! Paglilingkod ako sa Diyos. Di ba? Pipilitin ko maging masaya. Pipilitin ko maging kagamit-gamit sa kanyang gawain. Kaya challenge ko this morning. Kumusta kayo? This is the first Sunday. Hayaan ba natin masira yung first Sunday natin? Hayaan ba natin mga kapatid, sa buhay natin, yung mawalan tayo ng gana first Sunday? Diba? Konti ng church. Hindi nakakadismaya, ba't konti ng church? Diba? Alam niyo ba mga kapatid, sabi ng salita ng Diyos, hindi naman naghanap ng Diyos eh. Ang marami, ang hinahanap na importante, ikaw. Ikaw na lang dirito. Diba? Ito nga lagi sinasabi, hanapin mo yung wala, makikita mo ba? Hindi. Sino kailangan mo tingnan? Sino nandyan? Kaya nga ang Diyos, sino tinitiri niya? Ang nandyan. Yes, hinahanap niya yung wala, nalulungkot ang Panginoon dahil wala sila. Pero, ang Diyos, yung mata niya, nakatingin kung sino nandyan. Di ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, mga kapatid, patuloy ka lang. Patuloy ka lang maglingkod. This year, 2024, hingin natin sa Diyos, bountiful blessing. Di ba? Bountiful blessing, bang maraming pagpapala. No po, hindi lang basta tayo sa buhay natin kasama ang church. Hindi lang basta tayo kasama ang bawat isa. Kung tayo lang ay patuloy na susunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sa oras sa ito, let us learn in the life of hope. Setting our mind this New Year 2024 that we are keeping to understand the grace of God. Empowering the change. Patuloy tayo magbago para sa Diyos. And together, we will serve. Together, we will do more. Together, mga kapatid, we will achieve by the grace of God. Tayo lahat ito may gusto sa please.